Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Maaaring maharap sa kasong kriminal ang mga driver na masasangkot sa matinding road rage kung maipapasa ang panukalang batas sa Kamara. Inihain ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang panukalang Anti-Road Rage Act na magtatakda ng hiwalay na krimen para sa pananakot, pananakit at agresibong pagmamaneho na naglalagay sa panganib ng buhay at ari-arian. Sa ilalim ng panukala, may kaakibat na pagkakakulong at mabigat na multa ang mapapatunayang nagkasala at mas tataas ang parusa kapag may nasugatan o namatay. Maaari ring masuspende agad ang lisensya ng akusado habang iniimbestigahan ang kaso at tuluyang bawiin kapag napatunayang may sala. Sakop din ng panukala ang obligadong anger management training at mas mabigat na parusa kung may ginamit na baril o kung kabilang sa vulnerable sector ang biktima. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, isinusulong ni Representative Ferdinand Martin Romualdez ang panukalang magbibigay ng 3,000 pesos na buwanang pensyon sa mga mahihirap at matatandang magsasaka. Sa ilalim ng House Bill 7663 o Comprehensive Farmers Pension and Social Protection Act, layunin nitong mabigyan ng regular na kita at social protection ang mga magsasakang hindi saklaw ng SSS o GSIS. Ayon pa kay Romualdez, panahon na upang matiyak ang seguridad at dignidad ng mga magsasakang nagsusupply ng pagkain sa bansa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, bahagyang nagbukas na muli ang mga paliparan sa United Arab Emirates. Magbibigay daan ito sa mahigit 20,000 na mga biyahero, kabilang ang mga Pilipino na maitutuloy ang kanilang mga planong pag-alis. Samantala, inanunsyo naman ng General Civil Aviation Authority ang pagsisimula ng exceptional flight operations alinsunod sa mga schedule na inilabas ng mga airline. Pinayuhan ang mga pasahero na huwag magtungo sa mga paliparan hanggat hindi sila direktang kinokontak ng kanilang airline upang maiwasan ang pagsisikip. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatiling hamon ang repatriation sa Middle East dahil hindi pa ganap na operational ang lahat ng paliparan. Sa mahigit 1,000 na mga Pilipino humiling ng repatriation, 586 dito ang mula naman sa Dubai. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At iyan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.